Matinding pagod at bababang sweldo. Kasabay ng tumataas sa presyo ng mga bilihin ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagre-resign ang ilang empleyado. Ang tawag dyan sa ibang bansa, the Great Resignation o ang sunod-sunod na pagbibitiw. Ramdam na rin ba yan dito sa Pilipinas? Ang sagot ng grupo ng mga employer sa unang balita ni Oscar Oida. Ilang beses na raw naisip mag-resign ang account analyst na si David, di niya tunay na pangalan. Bukod sa pagod na sa layo ng biyahe, mababa pa ang kanyang moral. Parang lack of appreciation dun sa mga magiging achievements mo. Tapos, parang wala silang plano paano aangat yung estado ng kanilang employees. Pero nag-aalala siyang di na makahanap ng mas maayos na trabaho. Kahit na madalas makapasok sa isipan ko yun, nagtsatsaga na lang, tinitiis ko kasi nga may pamilya ako. Napapaisip din mag-resign ang administrative assistant na itago natin sa pangalang Michelle, kahit well-compensated at maayos ang mga benepisyo. Dahil sa burnout, gusto mo rin magbakasyon, parang mag-isip, tapos parang siguro i-pursue yung gusto mo talagang career. Kaya naisip daw niyang hintayin lang ang mga bonus ngayong Pasko pagkatapos ay maghanap na ng trabahong work from home. Kaso, Kahit malaki yung 13th month mo, parang hindi sasagi sa isip mo nang kaya pa to ng ilang buwan kasi parang weekly na lang po tumataas lahat ng bilihin. ang sunod-sunod na pagbibitiw na tinawag na The Great Resignation sa ibang bansa, nangyayari na nga ba sa Pilipinas? Sa Kamara, may kongresista nang umihimok sa gobyerno natugunan ang The Great Resignation na dulot daw ng mababang sweldo, dissatisfaction sa trabaho at kakulangan sa benepisyo. Dapat daw gawing urgent bill ang across-the-board na pagtaas ng minimum wage. Pero hindi raw yan ang sagot sa problemang ito ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Pwede pa raw yang mauwi sa pagmahal ng bilihin at iba pang epekto. Maliliit. Pag binandate o magtaas sa sweldo, papasa nila sa sweldo. Kung hindi naman kaya, pagbabawas ang tao. Or kung hindi kaya yung dalawa na yun, magsasara na lang. Kung ikukumpara nga daw sa sweldo ng sa mga nasa karatig na bansa, isa daw sa may pinakamataas sa sweldo ang Pilipinas. Yun nga lang ang mahal daw ng bilihin dito. You have to improve the economy so that jobs will be created. Sa ngayon, pagtataas ng minimum wage kada rehiyon ang ginagawa. Latest ang 30 pesos na aumento sa minimum na sahod sa Cordillera, Bicol and Eastern Visayas simula December 5. May nauna na ring wage hike sa 7 iba pang rehiyon ngayong taon. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.